Mula sa salamin ng kanyang opisina sa itaas ng palapag ng palasyo, nakatanaw si President Lincoln sa labas. Nakapamulsa siya habang nakatitig sa gate. Pumasok si Kaiza. Suot ang simpleng cream-colored na office attire. Naglalakad ito, bit-bit ang ilang folder. Sa bawat madaanan nitong checkpoint, sumasaludo ang mga Presidential Security Group. Pero hindi lang saludo. Mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa kapitan ng mga gwardya, abot tenga ang mga ngiti habang sumasabay sa lakad ng sekretarya. Binalikan ni Lincoln ang kanyang lamesa. Umupo siya sa swivel chair at binuklat ang unang dokumento. Bumukas ang pinto. Pumasok si Kaiza. Diretso ang lakad at maingat na ipinatong ang dalang kape sa gilid ng mesa. "Good morning, Mr. President. Ito na ang schedule ninyo para sa foreign bilateral talks ngayong linggo." Hindi tumingin si Lincoln. Pumirma siya sa unang pahina. "Kaiza, sir, hiring requirements ba sa PSG ang pagiging palangiti ngayon?" Malamig ang boses ng presidente. "Po, hindi ko po alam ang standard ng board para sa recruitment nila." "Kung ganun, bakit parang pumarada ka sa amusement park bago ka pumasok sa opisina ko? Lahat ng gwardiya sa labas, parang nakawala sa hawla kung ngumiti sa'yo." "Binati ko lang sila, sir. Magalang lang silang sumagot." "I don't pay them to be polite to you, Kaiza. I pay them for security." Direktang sabi ni Lincoln habang binubuklat ang mga susunod na papel. "Gusto ko ng formalidad sa compound na to. Hindi ko kailangan ng sekretaryang ginagawang social club ang palasyo." "Naiintindihan ko, Mr. President. Hindi na po mauulit." Natigil ang kamay ni Lincoln sa hawak na ballpen. May kakaiba sa anino ni Kaiza na tumatama sa kanyang mesa at may kung anong amoy ng vanilya na hindi niya nakasanayan sa mga nakaraang buwan. Inangat ni Lincoln ang paningin niya. Nalaglag ang buhok ni Kaiza. Ang dating laging nakapusod at mahigpit na pagkakatali nitong buhok na hanggang balikat, malayang nakababa ngayon. Bahagyang may kulot ang dulo nito na sumasayaw sa tuwing gumagalaw ang babae. Lalong lumitaw ang hubog ng mukha nito, ang maputi nitong leeg at ang labi nitong walang kolorete pero may natural na pamumula. Nanigas si Lincoln sa kanyang upuan. Sandaling huminto ang ingay ng aircon sa kanyang pandinig. Tumitig siya sa mga mata ng sekretarya na tila ngayon lang talaga niya nakita. "May dumi po ba ako sa mukha, sir?" Mabilis na ibinalik ni Lincoln ang tingin sa dokumento. Mabilis pa sa 3:00 ang pagbawi niya ng ulirat. Bagaman bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. "Bakit nakababa ang buhok mo? Nawala ang formalidad ng posisyon mo." "Nasira po yung hair clip ko sa biyahe, sir. Wala naman pong mabilhan sa labas ng gate." "Bumili ka mamayang lunch break. Ayoko nakikita ka na ganyan ng ayos sa harap ng mga foreign dignitaries na darating mamaya." "Masusunod po, Mr. President. May ipapabago pa po ba kayo rito sa priority list?" "Iwan mo na yan. Tatawagan kita kapag tapos ko ng pirmahan." Tumango si Kaiza, tumalikod at naglakad palabas ng silid. Sinundan siya ng tingin ni Lincoln hanggang sa sumara ang pinto. Ibinalik ng presidente ang tingin sa hawak na papel pero sa unang pagkakataon, hindi niya nabasang nakasulat. Pumindot si Lincoln sa intercom. "Kaiza, pumasok ka. Dalhin mo ang final na plano para sa reception bukas." Hindi lumipas ang 1 minuto. Bumukas ang pinto. Nakaayos na ang buhok ni Kaiza. Nakapusod na itong muli gamit ang bagong clip. Bit-bit niya ang isang makapal na binder at lumapit sa mesa ng presidente. "Naiayos mo na ba ang lahat para sa event bukas? Ayoko ng aberya. Ang buong diplomatikong komunidad ang bisita natin." "Handa na po ang lahat, Mr. President. Ang seating arrangement ng mga ambassador, ang catering, at ang protocol para sa dinaluhang foreign press. Naka-coordinate na rin ang catering sa Chief of Staff." "Mabuti. Papasukin si Brent." Lumingon si Kaiza sa pinto habang hinihintay ang pagpasok ng head ng Presidential Security Group. Si Brent ang pinakamataas na opisyal ng seguridad sa palasyo. Formal, matikas, pero may lihim na pagtingin sa sekretarya na matagal nang napapansin ng mga tao sa paligid, maliban kay Lincoln hanggang sa araw na ito. Bumukas ang pinto.
Pumasok si Brent na tuwid ang tindig. Suot ang kanyang plantsadong uniforme. Pero bago pa man ito makasaludo sa presidente, dumapo ang tingin nito kay Kaiza. Agad na sumilay ang isang malawak at mainit na ngiti sa mukha ng general. Magandang umaga, Kaiza. Bati ni Brent, bahagyang humina ang boses. Tumango si Kaiza at ngumiti ng bahagya. Binitiwan ni Lincoln ang kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng salaming mesa. Lumikha iyon ng matalim na tunog na bumasag sa maikling batian ng dalawa. Tumindig ang presidente sa kanyang civil chair at tinitigan si Brent ng malamig. General Brent, ako ang nagpatawag sa iyo, hindi ang sekretarya ko. Matigas ang boses ni Lincoln. Agad na ituwid ni Brent ang sarili at sumaludo ng mahigpit kay Lincoln. Paumanhin, Mr. President. Magandang umaga, sir. Nandito ka para sa seguridad ng palasyo para sa malaking event bukas. Hindi para sa isang social greeting. Gusto kong malaman ang deployment ng mga tao mo sa bawat perimeter ng Malacanang. May banta ba tayong dapat i-clear? Lahat ng checkpoints ay doble ang tao bukas, sir. Ang perimeter wall ay may dagdag na K9 units. Wala tayong natatanggap na direktang banta mula sa Intelligence Bureau. Siguraduhin mo lang, General. Dahil kung may makalusot na kahit isang langaw sa event na yan, ang posisyon mo ang unang mawawala. Banta ng presidente. Tumingin si Lincoln kay Kaiza. Kaiza, maaari mo na kaming maiwan. Masusunod, Mr. President. Kinuha ni Kaiza ang ilang papel at mabilis na lumabas ng silid nang hindi tumitingin sa dalawang lalaki. Nang masara ang pinto, hinarap ni Lincoln si Brent. General, isang paalala lang. Ang mga tauhan ko sa loob ng opisinang to ay nagtatrabaho. Huwag mong dalhin ang personal mong pakikipagkaibigan sa oras ng trabaho. Maliwanag ba? Maliwanag, Mr. President. Sagot ni Brent, bagaman may dumaang saglit na pagtataka at tensyon sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Victoria, ang tanyag na mapapangasawa ng presidente at ang incoming first lady. Suot ang isang mamahaling designer dress. Elegante ang kanyang tindig, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Saktong nakatayo si Kaiza sa tapat ng mesa ni Lincoln habang inaayos ang huling listahan ng mga bisita. Agad na lumapit si Victoria kay Lincoln at humalik sa pisngi nito. Hi Han, am I interrupting anything? Tanong ni Victoria, bagamat nakatingin siya kay Kaiza. Hindi naman, tinatapos lang namin ang protocol para sa reception. Sagot ni Lincoln, binalikan ng mga papel. Good. I just want to make sure my seating arrangement for the VIP table is followed, Kaiza. Ayoko nang may magulong upuan bukas. Naka-final na po, Ma'am Victoria. Narito po ang kopya. Sagot ni Kaiza, sabay abot ng isang dokumento. Inabot ni Victoria ang papel. Habang binabasa ito, lumingon si Victoria kay Lincoln para magtanong tungkol sa isang diplomat. Pero bago siya makapagsalita, natigilan siya. Si Lincoln ay hindi nakatingin sa mga hawak nitong pipirmahan. Ang mga mata ng presidente ay nakatitig kay Kaiza, partikular sa kamay nito na may hawak na panulat. Bago dahan-dahang umakyat ang sulyap nito sa mukha ng sekretarya, habang ito ay seryosong nagpapaliwanag ng listahan. Sandaling natitigan ni Lincoln ang labi ni Kaiza, bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin nang mapansing lumingon ang kanyang kasintahan. Naningkit ang mga mata ni Victoria. Napansin niya ang mabilis na pagbawi ng tingin ng presidente. Han, napakunot ba ang noo mo sa upuan ng French ambassador? O may iba kang tinitingnan? Ibinaba ni Lincoln ang panulat. Wala, may iniisip lang akong ibang file. Bakit? Wala naman, nakangiting sabi ni Victoria. Pero malamig ang kanyang mga mata habang binalingan si Kaiza. Kaiza? Maaari mo ba kaming iwanan muna ng presidente? We need to discuss private matters about the wedding. Sige po ma'am, excuse me Mr. President. Formal na paalam ni Kaiza bago mabilis na tumalikod at lumabas. Nang sumara ang pinto, tumayo si Victoria at lumapit sa mesa ni Lincoln. Ipinangalumbaba niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa.
Diretsong nakatitig sa lalaki. Masyado yatang tutok ang mata mo sa sekretarya mo ngayon, Lincoln. Hindi ganyan ang tingin mo sa kanya noong mga nakaraang buwan. Huwag kang gumawa ng kwento, Victoria. Marami akong trabaho. I know how you look at something you desire, Lincoln. At hindi ko gusto ang nakita ko kanina. Tandaan mo, ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Ayokong magkaroon ng chismis sa loob ng palasyo. Tumayo si Lincoln. Hinarap si Victoria ng buong formalidad. Ang chismis ay gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa. Kung wala kang tiwala sa akin, huwag mong idamay ang empleyado ko. Ngayon kung tapos ka na, may pagpupulong pa ako sa National Security Council. Tinitigan siya ng matagal ni Victoria bago kinuha ang bag nito. Siguraduhin mo lang, Lincoln, dahil ang akin ay akin lang. Nagniningning ang buong ballroom ng palasyo. Bumubuhos ang mamahaling alak at umaalingaw-ngaw ang marangyang musika habang nag-uusap ang mga lokal na opisyal at dayuhang diplomat. Nasa gitna si Victoria. Suot ang isang kumikinang na emerald green gown na gawa ng isang sikat na designer. Perpekto ang bawat anggulo niya. Eleganteng nakikipag-usap sa asawa ng isang ambasador. Hawak niya ang braso ni Lincoln habang sumasabay sa batian. Napakaganda ng magiging first lady mo, Mr. President. Puri ng isang diplomat. Maraming salamat. Tipid na sagot ni Lincoln. Pormal ang ngiti pero lumilibot ang paningin sa paligid. Biglang tumahimik ang gilid ng pintuan ng ballroom. Bahagyang lumingon ang ilang gwardya. Kasama si General Brent na biglang napatayo ng tuwid. Pumasok si Kaiza. Hindi niya suot ang gown na may mahabang buntot o kumikinang na mga hiyas. Suot niya ang isang simpleng hapit na black off-shoulder dress na abot tuhod, na lalong nagpalitaw ng kaputian ng kanyang balat at sa hubog ng kanyang katawan. Nakalugay ang kanyang buhok na may malalaking kulot sa dulo at ang tanging palamuti sa kanya ay ang isang manipis na pilak na kwintas. Simple pero agaw eksena ang natural nitong ganda. Natigil ang pakikipag-usap ni Lincoln. Ang hawak niyang baso ng champagne ay nanatili sa hangin habang nakatitig sa pinto. Nakalimutan niya ang kausap na diplomat. Ang mga mata niya'y napako sa bawat hakbang ni Kaiza papasok sa bulwagan. Lincoln, kalabit ni Victoria, matigas ang boses. Hindi sumagot ang presidente. Nakita niyang mabilis na lumapit si Brent kay Kaiza at inabutan ito ng maiinom. Habang nakatitig din ang general na tila natutunaw sa ganda ng sekretarya. Nagtagis ang bagang ni Lincoln sa nakita. Muling hinila ni Victoria ang braso ng asawa. Sa pagkakataong ito'y mas mahigpit. Lincoln, tinatanong ka ng ambassador. Doon lang nabawi ni Lincoln ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang baso nang hindi ito nababawasan. Paumanhin, may kailangan lang akong itanong sa sekretarya ko tungkol sa dokumentong pipirmahan mamaya. Ngayong gabi, sa gitna ng event? Tanong ni Victoria. Umaapoy ang mga mata sa galit habang nakatingin din kay Kaiza. Maganda si Kaiza ngayon. Ganyan ba talagang epekto kapag naayos ang isang hamak na empleyado? Huwag mong simulan ng eksena rito, Victoria. Malamig na ani Lincoln bago tinanggal ang kamay ng fiancé sa kanyang braso at naglakad diretsong papunta sa direksyon ni na Kaiza at Brent. Lumapit si Lincoln sa pwesto ni na Brent at Kaiza. Huminto siya sa isang hakbang ang layo. Diretso ang tindig at nakapamulsa ang isang kamay. Kaagad na sumaludo si Brent habang si Kaiza naman bahagyang yumuko bilang paggalang. Mr. President, bati ni Brent. Hindi tumingin si Lincoln sa general. Ang mga mata niya ay nanatili sa mga hawak na papel ni Kaiza. Maayos bang takbo ng reception? Lahat po ay ayon sa plano, Mr. President. Mabuti naman, sabi ni Lincoln. Lumingon siya ng bahagya kay Brent. Porma lang muka pero may talimang boses. Mukhang masigasig ang seguridad natin ngayong gabi. Pati ang mga hindi namin kailangan ng bantay, mukhang personal mong binabantayan, General. Naramdaman ni Brent ang patama pero hindi siya umurong. Ngumiti siya ng bahagya. Tungkulin kong masigurong ligtas at komportable ang lahat ng narito, sir. Lalo na ang mga taong may malaking ambag sa tagumpay ng gabing to. Mahirap na kung may makalapit na hindi nararapat.
May mga tao talagang mahilig mag-asikaso sa mga bagay na hindi naman sa kanila. Sagot ni Lincoln, malamig at walang emosyon. Ang labis na atensyon sa isang partikular na pwesto ay pwedeng magdulot ng kapabayaan sa kabuuan ng perimeter. Ang mahalagang bagay, sir, natural lang na binibigyan ng higit na proteksyon. Hindi yun kapabayaan. Masusing pagpili lang kung anong dapat unahin. Naramdaman ni Kaiza ang kakaibang bigat sa hangin. Tumingin siya sa dalawa. Kung may kailangan pa po kayong ipasuri sa programa, Mr. President, nasa holding room po ang final na listahan. Iwan mong listahan sa lamesa ko pagkatapos nito, Kaiza. At General, bumalik ka sa pwesto mo sa labas. Mas kailangan ng presensya mo roon kaysa rito sa loob ng ballroom. Masusunod, Mr. President. Formal na sagot ni Brent, sumaludo bago tumalikod. Tumingin muli si Lincoln kay Kaiza. Isang matagal na sulyap bago ito naglakad pabalik sa tabi ng nag-aabang na si Victoria. Tapos na ang reception. Patay na ang mga malalaking ilaw sa ballroom at tanging ang mga bumbilya na lang sa corridors ng palasyo ang nakabukas. Dahil sa sunod-sunod na pakikipag-toast sa mga foreign dignitaries, lasing na lasing si Lincoln. Lumalaylay ang kanyang kurbata at bahagyang pasuray-suray ang kanyang lakad patungo sa pribadong quarters ng palasyo. Dahil sa kalasingan, hindi niya na napansin ang tamang pinto. Pinihit niya ang doorknob ng silid na nakalaan para sa mga on-call staff. Ang silid kung saan natutulog si Kaiza kapag inabot ng madaling araw ang trabaho. Sa loob ng kwarto ay madilim. Langurin sa alak si Kaiza. Uminom siya matapos ang event para maalis ang labis na pagod at ang kakaibang tensyon na naramdaman niya buong gabi. Nakahiga siya sa kama. Umiikot ang paningin at suot pa rin ang kanyang black dress. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lincoln at iyon ay isinarado. Sa dilim, ang tanging gabay lang ay ang liwanag ng buwan mula sa bintana. Akala ni Lincoln ay ang sarili niyang kama ang nandoon. Humakbang siya palapit pero natisod siya sa gilid ng higaan at bumagsak mismo sa ibabaw ng katawan ni Kaiza. Sino ba yan? Bulong ni Kaiza, hirap magsalita dahil sa kalasingan. Iminulat niyang mga mata ngunit doble ang kanyang nakikita. Naramdaman ni Lincoln ang malambot na katawan sa kanyang ilalim. Nalanghap niya ang pamilyar na amoy at ang init ng balat nito. Sa halip na lumayo, lalong nabaon ang mukha niya sa leeg ng babae. Kaiza? Wala sa ulirat na naibulong niya. Mr. President? Subok na pagtulak ni Kaiza sa dibdib ng lalaki. Pero walang lakas ang kanyang mga kamay. Lango ang kanyang isip at ang bigat ng katawan ni Lincoln ay nagdulot ng kakaibang init na nagpahina sa kanyang depensa. Huwag mong banggitin ang pangalan na yan ngayon. Ani Lincoln, pausang boses. Hinuli ng kanyang kamay ang mukha ni Kaiza. Sa silakbo ng alak at matagal nang pinipigil na atraksyon, hinalikan ni Lincoln si Kaiza. Isang mapusok at walang pasubaling halik. Ang natitirang wisyo ni Kaiza ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga kamay na nakatutol kanina ay dahan-dahang gumapang paakyat sa batok ng presidente. Hinila ito palapit. Sa gabing yun, sa gitna ng kadiliman at kalasingan, nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang gabi ng pagkakamali na walang paliwanagan, walang pag-aalinlangan at walang balikan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang bawat paghinga ni Lincoln at Kaiza ay naging mabilis at gipit. Hindi na kailangan ng salita. Ang init ng katawan ng presidente na nakadagan sa kanya ang bumasag sa huling pader na pagtitimpi ni Kaiza. Hinuli ni Lincoln ang magkabilang pulso ni Kaiza. Idiniini yun sa kama habang ang kanyang mga labi ay marahas na bumaba sa leeg ng sekretarya. Isang madiin at nagmamadaling halikang pinakawalan niya roon na nagpasinghap kay Kaiza. Gumapang ang isang kamay ni Lincoln paakyat sa biwang ng babae. Mahigpit na humahaplos sa manipis na tela ng black dress nito. Itinutulak ang katawan ni Kaiza palapit sa kanya. Lincoln? Halos mawala ng boses habang pilit na ibinabaling ni Kaiza ang mukha niya. Ngunit sinalubong muli ng presidente ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong to, mas malalim ang halik, walang pag-aalinlangan.
Naroon ang gigil, ang matagal ng kinatatakutang atraksyon na pilit nilang itinago sa loob ng opisina. Ang mga kamay ni Kaiza na nakalaya ay mahigpit na bumaon sa mga balikat ng presidente. Hinahatak ang mamahaling tela ng suit nito pababa, sumasabay sa bawat madiing paggalaw ng lalaki. Ang bawat haplos ni Lincoln sa kanyang balat ay tila nagiiwan ng paso. Walang paliwanag kung bakit, walang pag-iisip sa kung anong meron bukas. Ang mayroon lang ay ang gabi, ang silakbo ng dugo at ang dalawang taong tuluyang nilamon ng sarili nilang apoy. Nawala ang lahat ng preno. Sa gitna ng dilim at pawis, tuluyan nilang hinayaan ang kanilang mga sarili na matupok sa init na matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. Kinaumagahan ay minulat ni Lincoln ang kanyang mata. Agad na sumalubong ang matinding kirot sa kanyang ulo dahil sa hangover. Napahawak siya sa kanyang sentido habang pilit na bumabangon. Lumingon siya sa kanyang tabi. Wala na si Kaiza. Ang tanging naiwan na lang ay ang magulong kumot at ang pamilyar na bangon ng vanilya sa upuan. Inayos ni Lincoln ang kanyang nagusot na polo at kurbata. Lumakad siya patungo sa pinto at pinihit ang doorknob. Pagkahakbang niya palabas sa koridor, nanigas siya. Nakatayo sa tapat ng pinto si General Brent. Batid ni Brent na doon niya iniwan si Kaiza kagabi dahil sa kalasingan ng dalaga. Nagkatinginan ng dalawa. Bakas ang matinding gulat sa mga mata ng General nang makita ang presidente na lumabas sa kwartong iyon. Mr. President, anong ginagawa niyo sa kwartong yan? Umalis ka sa daraanan ko, General. Hindi gumalaw si Brent. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka nang mapagtanto ang nangyari. Pabilis niyang hinawi si Lincoln sa balikat para silipin ang buong silid. Walang tao. Lalong namula sa galit ang mga mata ni Brent. Hinarap niya si Lincoln at marahas na dinaklot ang kwelyo ng polo ng presidente. Idiniin niya si Lincoln sa pader ng koridor. Anong ginawa mo sa kanya, Lincoln? Dito ko siya iniwan kagabi. Anong ginawa mo kay Kaiza? Tinanggal ni Lincoln ang kamay ng general mula sa kanyang kwelyo sa pamamagitan ng isang malakas na tabig. Inayos niya ang kanyang damit. Walang bakas ng takot. Bitawan mo ko, General. Tandaan mo ang ranggo mo. Wala kang karapatang magtanong sa akin kung anong ginagawa ko sa loob ng palasyo ko. Palasyo mo to, pero hindi mo pag-aari ang mga tao rito. May mapapangasawa ka na. Si Victoria ang nandoon sa kabilang kwarto. Pero bakit dito ka lumabas? Ang personal kong buhay ay hindi sakop ng tungkulin mo sa seguridad. Kung may nawawalang tao, hanapin mo. Huwag mo kong gawa ng senaryo rito. Huwag mo kong ituring na tanga, Lincoln. Alam ko ang amoy ng kwartong yan, kung ano ang nangyari. Wika ni Brent, matalas ang tingin sa labi ng presidente na may bahagyang pasa. Kung may ginawa kang masama sa kanya, kahit presidente ka pa, hindi kita sasantuhin. Gawin mo ang trabaho mo, Brent, at gagawin ko ang sa akin. Huling salita ni Lincoln bago nilagpasan ng general. Bago pa man makahakbang palayo si Lincoln, muling humarang si Brent. Mas madilim ang mukha ng general ngayon, puno ng puot ang mga mata. Sana nga walang nangyari, Lincoln. Dahil nakuha mo na sa akin ang isang babaeng minahal ko. Hindi na ako papayag na maulit pa yon sa pangalawang pagkakataon. Nagtagis ang bagang ni Lincoln. Alam niya ang tinutukoy ng general. Dating magkaibigan sina Lincoln at Brent. Nasira lang ang lahat dahil kay Victoria. Si Victoria ang dating kasintahan ni Brent. Isang malaking gulat din para kay Lincoln nang itakda ng kanyang mga magulang ang kasal niya kay Victoria para sa politika. Walang nagawa si Lincoln sa utos ng pamilya. Ngunit para kay Brent, yun ang pinakamalaking pagtataksil ng isang kaibigan. Tapos na ang nakaraan, Brent. Huwag mo nang ihalo ang trabaho mo rito. Tapos na sa'yo, pero sa akin hindi. Ganti ni Brent. Anong ginagawa niyo rito ng ganito kaaga? Umagaw sa eksena ang matalas at pamilyar na tinig ni Victoria. Naglalakad ito sa koridor. Suot ang kanyang marangyang silk robe. Nakataas ang kilay habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaki. Mabilis ang naging reflexes ni General Brent. Bago pa man makahalata si Victoria sa tensyon, biglang inabot ng general ang balikat ni Lincoln.
Kunwari ay pinagpagan niya ang uniforme at kwelyo ng presidente. Sabay bawi ng formal na tindig. Wala po Ma'am Victoria, may dumi lang po sa damit ng presidente. Nagpapatrolya lang din po ako para sa seguridad. Tumingin si Brent ng diretsyo sa mga mata ni Lincoln. Mag-iingat kayo palagi Mr. President. Maraming panganib sa paligid. Baka sa susunod, hindi nyo na makita ang tinataguan ninyo. Excuse me ma'am. Sumaludo ng bahagya si Brent kay Victoria. Mabilis at matikas na tumalikod ang general na nilagpasan si Victoria at naglakad palabas ng koridor nang hindi na lumingon pa. Naningkit ang mga mata ni Victoria habang sinusundan ng tingin ng papalayong bulto ni Brent. Lumingon siya kay Lincoln, krus sa mga braso sa dibdib bago humakbang palapit. May dumi sa damit? Sa dinami-rami ng gwardiya sa palasyo? Ang head ng PSG pa talagang nagpagpag ng balikat mo, Lincoln? Nag-uulat lang siya tungkol sa perimeter security matapos ang event kagabi. Maikling sagot ni Lincoln. Akma siyang lalakad pabalik sa kanyang silid, ngunit humarang si Victoria. Alam ko kung paano mag-usap ang magkaaway. At bakit ka galing sa dulo ng koridor na yan? Ang kwarto mo'y nasa kabila. Masakit ang ulo ko sa hangover. Naglalakad-lakad ako para mahimasmasan. May problema ba roon? Ang problema ay kung sinong nandoon sa dulo ng koridor na yan. Diyan nakatalaga ang mga on-call staff. Huwag mong sabihing nagpalipas ka ng gabi sa silid ng kung sinong empleyado mo. Huwag mong uriratin ang bawat hakbang ko, Victoria. Hindi mo pa ako asawa. Kung may hinala ka, ilabas mo ang ebidensya. Kung wala, pumasok ka na sa kwarto mo at mag-ayos na. Marami tayong pulong ngayon. Tandaan mo to, Lincoln. Pumayag akong pakasalan ka para sa posisyon at sa pamilya natin. Pero hindi ko hahayaang gawin mo kung mukhang tanga sa harap ng publiko. Kung may nalaman ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa babaeng yan. Nilagpasan ni Lincoln si Victoria nang hindi na sumagot. Pinihit niya ang pinto ng kanyang silid at isinarado iyon ng marahas. Iniwan ang nagngangalit na si Victoria sa koridor. 2 linggo nang hindi pumapasok si Kaiza. Walang pasabi, walang iniwan na resignation letter at hindi sumasagot sa mga tawag. Sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Lincoln. Kanina pa siya nakatitig sa mga dokumentong pipirmahan pero walang pumapasok sa kanyang utak. Binaba niya ang ballpen at marahas na hinila ang kanyang kurbata. Kinakabahan siya. Isang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Alam niyang may kinalaman ng gabi ng reception sa biglaang pagkawala ng kanyang sekretarya. Samantala, sa isang lumang kondominium sa labas ng Maynila, sa pilitang binuksan ni Brent ang pinto ng unit ni Kaiza. Kaiza? Sigaw ni Brent habang papasok. Natagpuan niya ang dalaga sa kusina. May hawak na baso ng tubig habang nakasandal sa lababo. Agad na lumapit si Brent at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? 2 linggo ka nang hinahanap sa palasyo. Umalis ka na Brent, pakiusap. Huwag mo na akong hanapin. Naningkit ang mga mata ni Brent. Napansin niya ang panginginig ng mga kamay ng dalaga at ang bahagyang paghawak nito sa kanyang tiyan. Lalong tumindi ang hinala ng general. Dito mo ko sasagutin, Kaiza. Walang paligoy-ligoy. Anong nangyari sa inyo ni Lincoln nung gabi? Matapos ang reception. Doon sa kwarto mo. Hindi sumagot si Kaiza, ngunit dahan-dahang nang gilid ang luha sa kanyang mga mata. Buntis ka ba? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi nakasagot si Kaiza, ngunit ang tuluyang pag-agos ng kanyang luha at ang mahigpit na pagkapit sa kanyang tiyan ang nagsisilbing kumpirmasyon. Napasuntok si Brent sa gilid ng lababo sa matinding galit. Hayop ka, Lincoln. Sabi ko na nga ba? Pinilit ka ba niya? Sabihin mo sa akin, Kaiza. Babalikan ko ang lalaking yan sa palasyo ngayon din. Hindi, Brent. Walang pinilit. Pareho kaming nakainom. Isang malaking pagkakamali ang nangyari. Kaya pakiusap, huwag mo nang palakihin to. Gusto ko na lang lumayo. Hindi ito basta-basta pagkakamali, Kaiza. Buntis ka sa presidente ng Pilipinas na ikakasal na sa susunod na buwan. At hindi ko hahayaang sirain ka lang niya pagkatapos ng lahat. Pumasok si Brent sa opisina ng presidente nang hindi naka-uniforme.
Suot niya ang simpleng polo shirt at pantalon. Walang dalang armas. Formal siyang lumapit sa mesa ni Lincoln, pero walang salute na naganap. Ibinaba ni Lincoln ang kanyang hawak na panulat. Tinitigan niya ang dating kaibigan. Nahanap mo ba siya? Nahanap ko. Kaya ako nandito ngayon. Hindi bilang head ng PSG mo, kundi bilang dating matalik mong kaibigan. Nasaan si Kaiza? Bakit hindi siya bumabalik sa trabaho? Hindi na siya babalik, Lincoln. Naghain na ako ng resignation niya para sa kanya. Patay mali siyang sagot ni Brent. At may kailangan kang malaman. Buntis si Kaiza. Nanigas si Lincoln sa kanyang swivel chair. Parang huminto ang ikot ng mundo niya sa narinig. Bago pa man siya makapagsalita, muling nagbuka ng bibig si Brent gamit ang isang malamig at kalkuladong boses. Pero huwag kang mag-alala, Mr. President. Anak ko ang dinadala niya. Kaya hindi mo na kailangang dumihan ng kamay mo o mag-alala sa reputasyon mo para sa kasal ninyo ni Victoria sa susunod na buwan. Ako nang bahala sa kanila. Sumikip ang dibdib ni Lincoln. Tumayo siya ng dahan-dahan, ipinatong ang 2 palad sa mesa at tumitig ng mariin kay Brent. Anak mo, wag mo akong utuin, Brent. Alam ko ang nangyari sa koridor na yon. May nangyari ba sa inyo? Kalmadong balik tanong ni Brent na may bahagyang ngisi na walang emosyon. Ang alam ko, pumasok ka lang sa maling kwarto dahil lasing ka. Pero si Kaiza, matagal ko ng kasintahan sa likod mo, Lincoln. Kaya kung dapat may managot sa bata, ako yon, hindi ang presidente. Nagsisinungaling ka. Ani Lincoln, nagngangalit ang bagang pero pinipilit na wag sumigaw dahil baka may makarinig sa labas. Hindi ganyan ang reaksyon mo nung unang gabi kung sa'yo ang batang yan. Gusto mo bang magkagulo? Nakangising ani Brent. Han, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Victoria. May dalang wedding planner binder. Napatingin siya sa 2 lalaki na kapwa may matatalas na tingin sa isa't isa. Bagamat kalmado ang tindig. General Brent, nandito ka pala. Nagpapaalam lang ako, Ma'am Victoria. Baling ni Brent, tumayo na't inayos ang polo. Ikinasal na rin kasi ang puso ko sa iba. Paalis na ako. Tumingin muli si Brent kay Lincoln bago tumalikod. Binabati kita sa nalalapit mong kasal, Mr. President. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na nasa labas ng palasyo mo. Focus on your first lady. General, malamig ngunit mariin na ani Lincoln bago pa man makahakbang si Brent patungo sa pinto. Trabaho mong protektahan ako, hindi ang makailam sa ibang bagay. At ang presidente ay mananatiling presidente. Huminto si Brent. Hindi niya nilingon si Victoria na nakatayo malapit sa pinto at nagpapalit-palit ang tingin sa kanilang dalawa. Dahan-dahang humarap ang general kay Lincoln. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang kalkulado at final na desisyon. Inabot ni Brent ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang kanyang gintong tsapa, ang sagisag ng kanyang pinakamataas na ranggo bilang head ng Presidential Security Group. Marahan at walang ingay na ibinaba ni Brent ang tsapa sa ibabaw ng salaming mesa ni Lincoln, mismo sa tapat ng pluma ng presidente. Kung ganoon, Mr. President. Kalmado't pino ang boses ni Brent pero may talim. Nagbibitaw na ako sa tungkulin. Mas pipiliin kong protektahan ng taong mahalaga sa akin kaysa sa isang posisyong wala ng silbi. Brent, are you out of your mind? Isang buwan na lang at kasal na namin ng presidente. Sino nga hawak ng seguridad ng buong palasyo? Maraming magagaling na koronel sa labas, Ma'am Victoria. Mas tapat sila sa bandila kaysa sa akin. Tapos na ang serbisyo ko sa iyo, Lincoln. Magkita na lang tayo sa labas ng palasyo. Tumalikod si Brent at dire-diretsyong lumabas ng opisina. Marahas na binalingan ni Victoria si Lincoln, mukhang sasabog sa galit. Lincoln, anong ibig sabihin na to? Anong meron sa inyong dalawa't nag-resign ng head ng PSG nang dahil lang sa isang simpleng pag-uusap? Hindi sumagot si Lincoln. Nakatitig lang siya sa gintong tsapa na nasa ibabaw ng kanyang mesa, habang unti-unting kumakalat ang takot at matinding galit sa kanyang dibdib. Batid niyang tuluyan ng itatago ni Brent si Kaiza mula sa kanya. Mabilis ang naging pagmamaneho ni Brent pabalik sa kondominium. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pinihit niya ang susi. Marahas na binuksan ang pinto
at humakbang papasok. "Kaiza?" Sigaw ni Brent, ngunit walang sumagot. Patay ang mga ilaw. Lumapit siya sa kusina, sa sala at sa kwarto. Malinis ang buong lugar. Wala na ang mga gamit ng dalaga. Pati ang mga damit nito sa cabinet ay wala na. Iniwan lang nito ang susi sa ibabaw ng lamesa. "Baliw ka talaga, Kaiza. Bakit ka umalis?" Bulong ni Brent, napasabunot sa sariling buhok sa matinding pag-aalala dito. Hindi alam ni Brent, sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na SUV na may madidilim na bintana, nakatigil si Lincoln. Hawak niya ang manibela habang nakatingin sa tapat ng building. Sinundan niya si Brent mula pa lang sa paglabas nito sa gate ng Malacanang. Pumindot si Lincoln sa kanyang Bluetooth earpiece. "I-trace ang lahat ng CCTV sa paligid ng building na to sa nakalipas na 2 oras. Alamin niyo kung anong sasakyan ang sinakyan ng sekretary ko." "Masusunod, Mr. President." Sagot ng boses sa kabilang linya. Ibinalik ni Lincoln ang tingin sa entrance ng kondo. Nakita niyang lumabas si Brent, taranta ang mga kilos, at pabalik-balik ang tingin sa kanyang cellphone habang naglalakad patungo sa parking. "Huli ka. Akala mo ba matatakasan mo ko sa sarili kong lungsod, Brent?" Ini-start ni Lincoln ang makina ng kanyang sasakyan. Mananatili siyang anino sa likod ng dating general hanggang sa mahanap niyang babaeng nagdala ng kanyang anak. Lalong naging malamig si Lincoln sa mga nakaraang araw. Halos hindi na ito natutulog sa quarters at laging may kausap sa telepono na agad nitong pinapatay kapag pumapasok si Victoria. Ramdam ng incoming First Lady na may malaking itinatago ang kanyang fiancé. Nang mabalitaan ni Victoria na umalis si Lincoln para sa isang biglaang inspection sa labas ng palasyo, sinamantala niya ang pagkakataon. Pumasok siya sa opisina ng presidente nang walang paalam sa mga bagong gwardya. "Nasaan ang itinatago mo, Lincoln?" Bulong ni Victoria habang isa-isang binubuklat ang mga folder sa ibabaw ng mesa. Walang kakaiba sa mga nakalapag na dokumento. Lahat ay tungkol sa estado. Lumapit si Victoria sa malaking teakwood desk at sinubukang hilahin ang mga nakaselyong drawer sa gilid. Nakalak ang unang 2, pero ang pangatlo, dahil sa pagmamadali ni Lincoln bago umalis, ay bahagyang nakaawang. Hinila ni Victoria ang mga papel na naroon sa loob. May isang puting envelope na walang selyo ng gobyerno. Binuklat niya ito. "Medical Report and Ultrasound Facility. Top Secret Intel." Dahan-dahang binasa ni Victoria ang nakasulat. Pangalan ni Kaiza ang nakasaad sa pasyente. Lumabas ang resulta ng pagsusuri. Positive, 6 weeks pregnant. Ngunit ang nagpabitaw sa hawak niyang papel ay ang kalakip na pribadong ulat ng intelligence group ni Lincoln. Subject confirmed. Carrying the biological child of the president. No DNA alternative. Napasandal si Victoria sa swivel chair. Tuluyang napaupo sa matinding gulat at puot. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa ultrasound image ng maliit na sanggol. "Hayop ka, Lincoln!" Nanginginig ang boses ni Victoria sa galit habang nagtatagis ang kanyang mga bagang. "Isang hamak na sekretarya lang ang sisira sa kasal ko. Hindi ako papahayag." Agad niyang inilabas ang kanyang sariling cellphone. Pumindot siya ng isang hindi rehistradong numero. "Alamin niyo kung nasaan ang dating sekretarya ng presidente. Kapag nahanap niyo, burahin niyo siya. Ayokong makita ang mukha niya, lalo nang dinadala niya. Gawin ninyong mukhang aksidente." Binaba ni Victoria ang telepono. Muling ibinalik ang file sa drawer at lumabas ng opisina na tila walang nangyari. Dala ang planong pagpatay. Umagaw sa atensyon ng radar ni Lincoln ang isang maliit na bayan sa Laguna. Doon huling na-detect ang lumang sasakyang nirentahan ni Kaiza. Walang dalang convoy ang presidente. Siya mismo nagmamaneho ng isang simpleng SUV. Suot ang t-shirt at sombrero para hindi makilala ng publiko. "Siguraduhin ninyong walang makakaalam sa galaw ko." Utos ni Lincoln sa kanyang earpiece habang binabaybay ang madilim at palikulikong daan papasok sa isang tagong subdivision. "Masusunod, sir. Ang subject ay nasa dulo ng kalsada, malapit sa sapa." Sagot ng kanyang tauhan. Sa parehong oras, 3 kanto lang ang layo mula sa pwesto ng presidente. Mabilis ding nagmamaneho si Brent. Gamit ang kanyang lumang pick-up truck,
Nakuha niya ang impormasyon mula sa isang dating kasamahan sa militar na nakakita kay Kaiza na bumibili sa isang lokal na palengke. Kaiza, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Wika ni Brent sa sarili habang mariing nakahawak sa manibela. Akala mo ba ligtas ka ritong mag-isa? Kapwa walang kamalayan ng dalawang lalaki na iisang target ang tinutumbok ng kanilang mga gulong sa gabing yun. Mas lalong walang alam si Lincoln at Brent na ilang kilometro sa likod nila, may dalawang van na puno ng mga armadong tauhan ni Victoria ang dahan-dahan ding pumapasok sa tahimik na bayan. Pinihit ni Lincoln ang sasakyan sa isang madilim na iskinita at doon niya nakita ang isang maliit na paupahang bahay na may nakabukas na ilaw sa beranda. Itinigil niya ang makina at pinatay ang headlights. Halos kasabay nito, sa kabilang dulo ng kalsada, pumarada rin ang pick-up ni Brent sa ilalim ng puno ng mangga. Bumaba si Lincoln, isinuot ang jacket at naglakad ng mabilis patungo sa pinto ng bahay. Sa kabilang direksyon, patakbo ring lumapit si Brent, hawak na ang kanyang nakatagong baril sa bewang. Sabay silang huminto sa tapat ng pintuan ng maliit na bahay. Nagkatitigan ng dalawa sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa beranda. Bakasang matinding gulat at muling pag-init ng dugo sa kanilang mga mata. Anong ginagawa mo rito, Lincoln? Galit na ani Brent, halos pabulong ngunit mariin. Ako ang dapat magtanong niyan, Brent. Sabi mo sa'yo ang bata, pero bakit parang ngayon mo lang din siya nahanap? Bago pa man makasagot si Brent kay Lincoln, nakarinig sila ng kaluskos sa labas ng bakod. Sa loob ng bahay, nakatayo si Kaiza sa tabi ng bintana. Naakit ang kanyang pansin nang magkakasunod na tunog ng pagsara ng pinto ng kotse sa di kalayuan. Dahan-dahang hinawi ni Kaiza ang kortina at sumilip sa bintana. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita niya ang dalawang itim na van. Bumaba mula roon ang 5 lalaking nakasuot ng jacket at may mga takip sa muka. Mas lalo siyang napasinghap nang makita ang mahahabang baril na hawak ng mga ito. Kilala niya ang isang van, yun ang pribadong security firm na pag-aari ng pamilya ni Victoria. Nahanap nila ako, bulong ni Kaiza. Nanginginig ang buong katawan habang napahawak sa tiyan niya. Sa labas ng pinto, napansin ni Lincoln at Brent ang biglang pagpatay ng mga ilaw sa paligid ng kalsada. May paparating, ani Brent. Agad na bumunot ng baril mula sa kanyang bewang at dinala ang posisyon sa likod ng sementadong haligi ng beranda. Sino? Tanong ni Lincoln. Alerto ang mga mata kahit wala siyang dalang sandata. Hindi ko alam, pero hindi sila PSG. Lincoln, pumasok ka sa loob. Protektahan mo si Kaiza. Nabasag ang katahimikan ng gabi. Nagpaulan ng bala ang mga tauhan ni Victoria patungo sa beranda ng bahay. Agad na binuwal ni Lincoln ang pinto gamit ang kanyang balikat at mabilis na gumulong papasok sa loob ng madilim na sala. Kaiza! Sigaw ni Lincoln sa gitna ng ingay ng mga nababasag na salamin at semento. Napatakbo si Kaiza pababa mula sa gilid ng bintana, diretso sa sahig. Sa dilim, naramdaman ni Kaiza ang isang pares ng malalakas na kamay na humila sa kanya paitaas at nagkubli sa kanya sa likod ng makapal na pader ng kusina. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mukha ng presidente. Mr. President, manatili ka rito, Kaiza. Huwag kang gagalaw. Matigas at seryosong utos ni Lincoln. Habang sa labas ay maririnig ang sunod-sunod na paglapit ng putok ng baril ni Brent laban sa mga salarin. Sa labas, ginalugad ni Brent ang bawat anggulo gamit ang kanyang baril. Tumumba ang dalawa sa mga hitman ni Victoria. Lincoln, itakas mo siya. Mauubusan ako ng bala rito. Sigaw ng general habang mabilis na nagpapalit ng magazine sa likod ng simentadong haligi. Walang pag-aalinlangan. Lalong hinigpitan ng presidente ang hawak sa bewang ng babae. Alam ko, walang mangyayaring masama sa inyo. Lalabas tayo rito. Nabasag ang bintana ng kusina. Isang hitman ang sumilip. Nakatutok ang baril kay Kaiza. Bago pa man ito makalabit, mabilis na binalibag ni Lincoln ang isang mabigat na silyang kahoy sa mukha ng salarin.
Bumagsak ang lalaki sa labas. Nilagpasan sila ni Lincoln. Bitbit si Kaiza patungo sa nakaparadang SUV sa likod. Umingit ang gulong ng SUV nang kabigi ni Lincoln ng manibela palabas ng likod bahay. Sumakay si Brent sa passenger seat bago pa man tuluyang umandar ang sasakyan, habang si Kaiza ay nakadapa sa sahig ng backseat. Protektado ang kanyang tiyan. "Nasa likod natin sila," sigaw ni Brent habang nakatingin sa side mirror. Mula sa kadiliman ng kalsada, sumulpot ang natitirang itim na van ng mga tauhan ni Victoria. Mabilis itong humahabol, nakabukas ang high beam na nagpapasilaw sa rearview mirror ni Lincoln. Tumama ang mga bala sa likod ng salamin ng SUV. Nabasag ito at nagkalat ang mga bubog sa loob. Walang preno ang ginawa ni Lincoln. Idiniin niya ang kanyang sapatos sa pedal. Pinalipad ang sasakyan sa palikulikong daan ng Laguna. "Ingatan mo ang takbo, Lincoln. Buntis ang dala mo," sigaw ni Brent habang binababa ang salamin ng kanyang pinto. "Gawin mo ang trabaho mo, Brent," ganti ng presidente. Matigas ang hawak sa manibela habang iniiwasan ang mga malalalim na lubak sa kalsada. Sumungaw si Brent sa bintana. Ibinaling ang kanyang katawan pabalik at itinutok ang kanyang baril sa parating na van. Tumama ang mga bala ni Brent sa windshield ng van, ngunit makapal ang bulletproof glass, hindi ito huminto. Bumangga ang unahan ng van sa likurang bahagi ng SUV ni Lincoln, dahilan para muntik nang mawalan ng kontrol ang presidente sa manibela. "Kaiza, kumapit ka!" sigaw ni Lincoln habang pilit na itinutuwid ang takbo ng sasakyan. "Lincoln, ipreno mo ng bahagya kapag nagsignal ako. Ang gulong ang pupuntiryahin ko." "Gawin mo na ngayon." Marahas na inapakan ni Lincoln ang preno. Umungol ang makina ng SUV. Dahil sa biglaang pagbagal, sumubsob ang unahan ng van sa likod nila. Sa maikling segundong iyon, itinutok ni Brent ang baril diretso sa kaliwang gulong sa unahan ng van. Sumabog ang gulong ng van na nasa likod nila. Nawalan ito ng balanse. Mabilis na gumewang-gewang sa kalsada bago tuluyang sumalpok sa isang malaking puno ng mangga sa gilid ng highway. Lumikha iyon ng malakas na pagsabog at usok. Hindi na lumingon si Lincoln. Patuloy niyang pinatakbo ang SUV ng napakabilis patungo sa direksyon ng Maynila, palayo sa lugar ng kamatayan, habang si Brent humihingal na napasandal sa upuan. Mabilis na binabaybay ng SUV ang madilim na highway patungong Maynila. Bahagyang kumalma ang bilis ng sasakyan, pero ang tensyon sa loob ay mas lalong tumindi. "Dadalhin natin siya sa safe house ko sa Tagaytay. Doon muna siya habang hindi pa natatapos ang gulo." Malamig na utos ni Lincoln habang nakatitig sa kalsada. "Hindi maaari. Safe house mo yan bilang presidente. Alam ng Intelligence Bureau ang lokasyong yan. Kontrolado ni Victoria ang ilang tao ron. Mas mabilis siyang mahanap kung doon mo siya itatago. Ako ang Commander-in-Chief mo, Brent. Huwag mo akong diktahan kung paano ko poprotektahan ang aking pamilya. Dating general mo ko, Lincoln, at mas lalong kabisado ko ang galaw ng mga hitman ni Victoria kaysa sayo. Ang safe house mo ay magiging bitag para sa kanya." Sa backseat, dahan-dahang umupo si Kaiza. Hawak pa rin ang tiyan niya. "Pakiusap, huwag kayong magtalo ngayon." Biglang umalingaw-ngaw ang pulang ilaw sa dashboard ng SUV. Isang secure emergency line mula sa Malacanang ang tumatawag. Pinihit ni Lincoln ang button sa manibela para sagutin ito. "Mr. President, ang situation sa palasyo. Pinasok ng mga armadong grupo ang presidential quarters. Hinahanap po kayo. Kasalukuyang naka-lockdown ang buong compound." "Sinong umatake?" Matigas na tanong ni Lincoln, pero sumulyap siya sa side mirror. "Wala pang pagkakakilanlan, sir, pero hawak nila si Ma'am Victoria bilang hostage sa loob ng main ballroom. Humihingi sila ng negosasyon sa inyo ngayon din." Ibinaba ni Lincoln ang linya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Tumingin si Brent kay Lincoln. Batid ang susunod na mangyayari. "Bitag to. Alam ni Victoria na nandun ka sa Laguna. Ang pag-hostage sa kanya sa palasyo ay paraan lang para pilitin kang bumalik." "Kailangan kong bumalik," sabi ni Lincoln. Seryoso ang tingin sa kalsada. "Hindi dahil kay Victoria, kundi dahil kailangan kong bawiin ang palasyo."
Lumingon si Lincoln sa backseat, diretsong tumitig sa mga mata ng kanyang sekretarya. Brent, ibaba kita sa unang ligtas na kanto. Dalhin mo si Kaiza sa kahit anong lugar na alam mong walang makakahanap sa inyo. Yan ang huling utos ko sa iyo bilang presidente. Itinigil ni Lincoln ang SUV sa isang madilim at liblib na kanto sa gilid ng hallway. Walang patay ang makina. Lumingon siya sa backseat. Tinitigan si Kaiza ng matagal na tila ba iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Ipaubaya ko sa iyong kaligtasan niya at ng anak ko. Napatitig si Brent sa presidente. Nawala ang galit sa mga mata ng dating general. Napalitan ng isang mabigat na pagtanggap. Sigurado ka ba rito, Lincoln? Alam mong nag-aabang sa sa palasyo. Walang hostage taker doon. Ang pamilya mo at ang pamilya ni Victoria ang nandun para ilatag ang bitag mo. Alam ko, haharapin ko ang galit nila. Ako ang gumawa ng desisyong to, kaya ako ang tatapos sa gulo ng pamilya. Hindi ko hahayaang madamay ang mag-ina ko. Bumaba si Brent, lumabas na rin si Kaiza. Umiiyak habang nakatitig sa presidente. Lincoln, mag-iingat ka ha. Magtago kayo, huling sabi ni Lincoln. Isinarado ni Brent ang pinto ng SUV. Sa isang mabilis na pag-arangkada, pinaharurot ni Lincoln ang sasakyan pabalik sa Maynila. Haharapin niya ang pamilyang nagdikta sa kanyang buhay at ang babaeng nagtangka sa kaligtasan ng anak niya. Bumukas ang malaking pinto ng main ballroom ng palasyo. Walang mga terorista, walang mga bakas ng nakaraang lockdown. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo sa isang mahabang mesa ang mga magulang ni Victoria, kasama ang sariling pamilya ni Lincoln. Nakatayo sa gilid si Victoria, krus sa mga braso at blanko ang muka. Pumasok si Lincoln, diretsong naglakad at huminto sa tapat ng lamesa. Tapusin na natin ang dula-dulaan na ito. Tumayo ang ama ni Victoria, isang makapangyarihang politiko at bilyonaryo na nagpondo sa kampanya ng presidente. Wala kang utang na loob, Lincoln. Sinong nagluklok sa iyo sa silyang yan? Ang pamilya ko. Kami ang nagbayad ng bawat boto at nagayos ng bawat alyansa para maging presidente ka. At ngayon, sisirain mo ang lahat para lang sa isang hamak na sekretarya? Nabayaran ko na ang utang ko sa inyo sa nakalipas na 3 taon na panunungkulan ko. Pero ang buhay ng mag-ina ko, hindi kasama sa kontrata natin. Anak mo, isang bastardo. Sabat ng ina ni Victoria, hindi yan ang magiging tagapagmana ng palasyo. Humarap si Valenciano sa kanyang chief of security na nakatayo sa gilid. Alamin niyo kung nasan si Brent. Sigurado kung kasama niya ang babaeng yan. Ipapapatay ko ang general na yan ngayon din. Burahin ninyo silang 3. Narinig iyon ni Victoria. Agad na nawala ang kulay sa mukha niya. Lumingon siya sa kanyang ama. Nanginginig ang mga labi sa matinding takot. Kahit galit siya kay Brent, hindi niya kayang ipapatay ang lalaking una niyang minahal. Papa, wag. Wag si Brent pakiusap. Tiningnan siya ng madilim ng kanyang ama. Tumahimik ka, Victoria. Ang pamilyang to'y hindi papayag na mapahiya dahil sa kahangalan mo at ng lalaking yan. Tumingin si Lincoln na kay Victoria bago muling binalingan si Valenciano. Subukan niyo silang galawin. Ani Lincoln habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinababa ito sa mesa. Nandiyan ang lahat ng listahan ng mga bank accounts, dami companies at mga illegal na transaksyon ng pamilya ninyo na ginamit sa kampanya ko. Sa isang pindot ko lang, hindi lang ang kasal natin ang masisira. Kasama kayong lahat na mabubulok sa kulungan. Bumalik si Lincoln sa kanyang opisina. Sumunod si Victoria. Marahas na isinarado ang pinto at hinarap ang presidente. Bago pa man makapagsalita si Lincoln, isang malakas at madiing sampal ang dumapo sa pisngi ng presidente. Sa lakas nun, napabaling ang mukha ni Lincoln at bahagyang namula ang kanyang balat. Hindi siya gumante, nanatili siyang nakatayo. Malamig ang mga mata habang tinitingnan si Victoria na ngayon tuluyan ng humahagulgol. Wala kang kwentang lalaki, Lincoln. Alam mo ba kung bakit ako nagtsatsaga sa kasal na to? Alam mo ba kung bakit pinipilit kong maging first lady mo? Tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Victoria. Napasalampak siya sa sahig. Umiiyak habang nakasandal sa gilid ng sofa.
Nakatakip ang mga kamay sa mukha niya. Dahil kay Brent, dahil sa kaligtasan ng lalaking mahal ko. Nung nalaman ni na Papa na may relasyon kami, binalaan nila ako. Kung hindi kita papakasalan, ipapapatay nila si Brent. Kaya tiniis ko ang lahat. Tiniis kong magpanggap na mahal kita para lang manatiling buhay ang kumpas ng puso niya sa loob ng palasyong to. Nagtagis ang bagang ni Lincoln sa narinig. Hindi niya alam ang lihim na kasunduang iyon sa pagitan ni Victoria at ng pamilya nito. Pero ngayon, dahil sa mga padalos-dalos mong desisyon, dahil sa pagkabuntis ng sekretarya mo, ipapapatay na siya ni Papa. Wala ka ng utang na loob sa pamilya ko. Pero ang kabayaran ng kahangalan mo ay buhay ng lalaking pinoprotektahan ko. Mabilis na lumapit si Lincoln at lumuhod sa tapat ni Victoria. Hinawakan niyang magkabilang balikat ng babae. Mariin ang bawat salita. Makinig ka sa akin, Victoria. Walang mamamatay. Hindi ko hahayaang hawakan ng Papa mo si Brent at lalong hindi si Kaiza. Paano? Hawak ni Papa ang buong militar ngayon. Dahil hawak ko ang gobyerno. Tumayo ka riyan, magayos ka. Kung gusto mong mabuhay ang lalaking mahal mo, gagawin mo ang eksaktong iutos ko sa'yo. Sa labas ng lungsod, pinasibad ni Brent ang kanyang pick-up truck patungo sa isang tagong daan sa kabundukan ng Rizal. Hindi niya sinunod ang bili ni Lincoln na ibaba si Kaiza sa unang ligtas na kanto. Alam ng general na oras na mahiwalay sa kanyang dalaga. Mas madali itong masusundan ng mga gwardya ng palasyo o ng mga hitman ni Victoria. Ibalik mo ko, Brent. Galit na ani Kaiza. Pilit na inaabot ang manibela mula sa passenger seat. Hindi ito ang utos ng presidente. Sinabing ibaba mo ko. Manahimik ka, Kaiza. Nagbitaw na ako sa PSG. Hindi ko na kailangang sumunod sa utos ng isang presidente. Ang utos niya ay maghahatid sa iyo sa kamatayan. Bitag ang nag-aabang sa kanya sa Malacanang. At balak kayong ipabura ng pamilya ni Victoria. Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang balikan. Biglang pinarada ni Brent ang sasakyan sa gilid ng madilim na bangin. Pinatay niya ang makina at marahas na hinarap si Kaiza. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa matagal ng kinikimkim na sakit. Bakit ba napakahalaga sa iyo ng Lincoln na yan? Ikakasal na siya sa susunod na buwan. Gagamitin lang niyang kapangyarihan niya para itago ka, pero hinding-hindi ka niya magiging asawa. Hindi mo naiintindihan, Brent. Dito mo ko sagutin ng walang paligoy-ligoy. Mahal mo ba ang presidente? Mahal mo ba si Lincoln? Natigilan si Kaiza. Napako ang kanyang tingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng Maynila mula sa itaas ng bundok. Ang luha sa kanyang mga mata patuloy na umagos. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang pag-aalinlangan ng kanyang muka. Oo, Brent, mahal ko siya. Hindi dahil presidente siya, kundi dahil siya ang ama ng anak ko at siya lang ang tanging tinitibok ng puso ko. Napasandal si Brent sa kanyang upuan. Dahan-dahang napapikit habang unti-unting nadudurog ang natitira niyang pag-asa. Bumuntong hininga si Brent. Tumingin siya sa manibela bago muling hinarap si Kaiza. Blanko na ang muka pero may bakas ng matinding pagtanggap. Diyan nagtatapos ang laban ko. Hindi ko ipaglalaban ng babaeng ang puso'y nasa iba na. Ihahatid kita pabalik sa kanya. Inistart ni Brent ang makina ng pick-up. Mabilis niyang inikot ang sasakyan, pababa sa kabundukan ng Rizal, pabalik sa magulong lungsod ng Maynila. Hindi na umimik si Kaiza. Nakatingin lang ito sa kalsada habang hawak ang kanyang tiyan. Nagdarasal para sa kaligtasan ng presidente. Samantala, sa isang madilim at liblib na highway, patungo sa border ng probinsya, mabilis na tumatakbo ang itim na SUV ni Lincoln. Siya ang nagmamaneho habang si Victoria ay nasa passenger seat. Seryosong nakatitig sa unahan habang hawak ang kanyang cellphone para subaybayan ang galaw ng mga hitman ng kanyang ama. Nakalak na ang signal ng mga tauhan ni Papa Lincoln. Pabalik na rin si Brent. Biglang napapreno si Lincoln sa gitna ng tulay. Sa tapat nila, huminto rin ang lumang pick-up truck ni Brent. Nagkatapat ang mga headlights ng dalawang sasakyan. Naglilikha ng malalaking anino sa paligid. Bumaba si Lincoln at si Victoria mula sa SUV. Halos kasabay nito, bumaba rin si Brent mula sa pick-up at binuksan ang pinto para kay Kaiza. Naglakad ang apat patungo sa gitna ng tulay.
Nagkatitigan sina Lincoln at Brent. Walang naganap na saludo, walang formalidad, puro matatalas na sulyap lamang. Ipinapaubaya ko na siya sa'yo, Lincoln. Pero tandaan mo, oras na may mangyaring masama sa kanya dahil sa pamilya mo, ako mismong kukuha sa buhay mo. Sa gitna ng tulay, bago pa man tuluyang makalapit si Kaiza kay Lincoln, isang pulang tuldok ng laser light ang gumapang sa puting damit niya. Tumama ito mismo sa tapat ng kanyang puso. Mabilis ang mata ni Brent bilang dating general ng PSG. Nakita niyang kislap ng lente ng scope sa itaas ng kalapit na transmission tower. Kaiza dapa! Sigaw ni Brent. Walang pag-aalinlangan na binuhat ni Brent ang sarili nitong katawan at hinarang ang kanyang malapad na likod sa harap ni Kaiza. Isang tahimik na putok mula sa silencer ang bumasag sa hangin. Bumaon ang bala ng sniper sa likod ni Brent. Nanigas ang general. Dahan-dahan siyang napaluhod sa semento habang bumubuga ng sariwang dugo ang kanyang bibig. Diretso sa balikat ni Kaiza. Brent! Hysterical na sigaw ni Victoria. Mabilis siyang tumakbo at lumuhod sa semento. Sinalo ang bumabagsak na katawan ng lalaking una at huli niyang minahal. Luhaan niya itong niyakap. Pinapahid ang dugo sa mukha ng general. Wag Brent, pakiusap, huwag kang pipikit. Umiiyak na ani Victoria. Hayop kayo! Galit na bulyaw ni Lincoln. Sa unang pagkakataon, nawala ang formalidad at lamig ng presidente. Nagngangalit ang kanyang buong muka. Umakyat ang ugat sa kanyang leeg habang tinitingnan ng dugo ang kaibigan. Hinila niya si Kaiza sa likod ng pintuan ng SUV at humarap siya sa direksyon ng tore. Bukas ang dalawang kamay, walang takot na inilantad ang sarili sa sniper. Ako ang presidente ng Pilipinas. Sino man sa inyong magpakawala pa ng kahit isang bala, sisiguraduhin kong magdudusa ang buong pamilya ninyo. Hahanapin ko kayo hanggang sa dulo ng lupa at bubulukin ko kayo sa ilalim ng kulungan. Natahimik ang paligid. Ang pulang laser light ay dahan-dahang nawala. Hudyat na umurong ang sniper dahil sa takot sa banta ni Lincoln. Umiiyak at nakasalampak pa rin si Victoria sa semento, habang si Brent hirap na humihinga, hawak ang kamay ng babae. Tumingin si Lincoln kay Kaiza, pagkatapos ay sa dugo ang kaibigan. Alam niyang nagsimula na ang totoong digmaan laban sa pamilya ni Victoria. Itatakbo natin siya sa pinakamalapit na hospital ngayon din, ani Lincoln habang mabilis na lumalapit para buhatin si Brent. Huwag na Lincoln, malayo to sa bituka. Alam ko ang tama ng bala, hindi na aabot. Mabubuhay ka Brent, pakiusap, huwag kang magsalita ng ganyan. Hysterical na iyak ni Victoria. Mas lalong hinigpitan ng yakap sa general habang basang-basa na ng dugo ang damit niya. Tinitigan ni Lincoln ang dugo ang mukha ng kanyang dating kaibigan. Lumuhod siya sa simento. Hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Brent. Isang mabigat na emosyon ang dumaan sa mga mata ng presidente. Salamat. Salamat sa pagprotekta kay Kaiza. Sa pagprotekta sa mag-ina ko. Huminga ng malalim si Brent bago binalingan si Lincoln ng isang final na tingin. Ginawa ko yun hindi para sa'yo bilang presidente, Lincoln. Ginawa ko yun bilang matalik mong kaibigan at bilang tagaprotekta ng babaeng mahal ng lalaking itinuturing kong kapatid. Lumingon si Brent kay Victoria. Pinunasan ng kanyang nangihinang daliri ang mga luha sa pisngi ng babae. Victoria, mag-iingat ka. Dahan-dahang lumaylay ang kamay ni Brent. Pumikit ang kanyang mga mata, kasabay ng huling pagdaloy ng hangin sa kanyang lalamunan. Brent, wag! Malakas na tili ni Victoria. Niyakap ang walang buhay na katawan at humagulgol sa gitna ng tulay. Tumayo si Lincoln, dahan-dahang lumingon kay Kaiza na umiiyak din habang nakatago sa gilid ng SUV. Nagtagi sa mga bagang ng presidente. Tumingin siya sa kalangitan, punong-puno ng puot ang kanyang mga mata. Nagliliwanag ang press room ng Malacanang sa tindi ng mga flash ng kamera mula sa lokal at foreign media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si President Lincoln. Formal, ngunit bakas ang final na desisyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay si Victoria. Suot ang isang simpleng itim na damit. Maputla, ngunit matatag ang tindig.
Ngayong gabi, iyahayag ng aking fiancé ang katotohanan sa likod ng mga krimen at korupsyon na sumisira sa ating bansa. Formal at malamig na panimula ni Lincoln. Humakbang si Victoria patungo sa harap. Diretsyong tumitig siya sa mga lens ng kamera. Walang panginginig sa boses. Nais kong isiwalat ang lahat ng iligal na aktibidad ng aking sariling ama. Siyang utak sa likod ng pagpupondo ng mga dummy companies para sa kampanya. At siya rin ang nag-utos sa pagpaslang kay dating PSG Head General Brent. Hawak ko ang lahat ng dokumento at pirma na magpapatunay. Kasabay ng kanyang pag-amin, pumasok ang mga tapat na sundalo ng militar sa mansyon ni Valenciano para isagawa ang pag-aresto. Anong kalokohan to? Anang matanda. Sarili mong anak ang nagdala sa'yo sa hukay. Heto ang warrant of arrest. Malaya mong ubusin ang kaba ng bayan para lang makawala ka. Yun naman ang gawain mo eh. Yun nga lang ay kung magagawa mo pa yun. Anang pinakamataas na militar na siyang umaresto sa kanya. Matapos ang press conference, nakita sina Lincoln at Victoria sa pribadong balkonahe ng palasyo. Nakatanaw sa malawak na hardin. Wala na ang galit sa pagitan nilang dalawa. Tanging mabigat na pagtanggap na lang sa kanilang mga naging sakripisyo. Salamat sa pagtupad ng pangako mo, Lincoln. Nasa kulungan na si Papa at si Brent. Narinig ko ang pangalan ko. Tinawag mo ko? Nakangising ani Brent habang nakasandal sa pinto. Nakaligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Medyo sariwa pa ang sugat niya. Kaya't nanatiling mga supporter ang braso niya para hindi magalaw ang sugat sa likod niya. Palagi kitang tatawagin. Nakangiting wika ni Victoria. Matapos aminin ni Victoria lahat ng sakripisyo niya para kay Brent, ay tila biglang nagbalik ang pagmamahal nito para sa dating nobya. Batid ni Brent na hindi naman siya nanalo kahit kailan kay Lincoln, kaya kinalimutan niya na ang pagtingin kay Kaiza. Ang pagmamahal niya para kay Victoria, alam niyang hindi pa buo, pero gusto niyang ibigay iyon sa dating nobya na buo, kaya't nagdesisyon silang iwanan ng buhay na kanilang nakasanayan. Bago kayo umalis, gusto kong ibigay ang parangal kay Brent, ang pinakamataas na parangal ng militar para sa katapangan. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng masaganang buhay sa labas ng palasyong to. Humarap muli si Lincoln kay Victoria. Malaya ka na sa dikta ng pamilya mo. Ang yaman at proteksyon ng pamahalaan ay nasa likod mo habang buhay. Salamat, Mr. President. Paglipas ng 7 buwan, wala nang ingay sa mga nakaraang iskandalo sa loob ng palasyo ng Malacanang. Naging tahimik at pormal ang takbo ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Presidente Lincoln. Bumukas ang pinto ng Presidential Lounge. Pumasok si Lincoln. Mabilis na tinanggal ang kanyang suit at malalaking hakbang na lumapit sa malaking kama sa gilid. Doon ay nakasandal si Kaiza. Suot ang isang simpleng puting bastida. Habang karga-karga, ang isang malusog na sanggol na lalaki na may mga matang eksaktong katulad ng kay Presidente. Maayos bang lagay niyo? Maayos kami, Lincoln. Mahimbing ang tulog niya. Nakangiting sagot ni Kaiza. Formal pa rin ang ayos ng buhok, ngunit may kakaibang ningning nasa kanyang mga mata. Tumingin si Lincoln sa bintana, kung saan natatanaw ang flagpole ng palasyo. Lumingon siya muli kay Kaiza at hinawakan ng kamay ng kanyang dating sekretarya. Bukas ang formal na pagpapakilala ko sa iyo sa publiko. Hindi kita ginawang unang ginang sa simula ng aking panunungkulan, Kaiza. Marami tayong pinagdaan ng dugo at gulo dahil sa posisyong to. Pero sinisiguro ko sa iyo, ikaw ang huling babaeng tatayo sa tabi ko bilang First Lady ng bansang to hanggang sa dulo ng aking huling hininga. Ngumiti si Kaiza, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng presidente habang mahigpit ang yakap sa kanilang anak. Kaya pala abot ang sita mo sa akin nun ha? Kasi ayaw mo kong maging sekretary, gusto mo kong maging First Lady. Inakap pa lalo ng mas mahigpit ni Lincoln si Kaiza.